Isa ka ba sa mga nakainom ng azithromycin? O may anak, magulang, o kapamilya kang niresetahan ng gamot na ito? Maraming Pilipino ang umiinom ng antibiotic na azithromycin kapag may ubo, tonsillitis, trangkaso, o kahit infeksyon sa balat. Pero ang tanong, ligtas ba ito para sa bata, matanda, buntis, o nagpapasuso? At may mga pagkain bang dapat iwasan habang umiinom nito? Tara na't sagutin natin ang mga madalas itanong para sa mas maingat na paggamit ng gamot. Ano ang azithromycin? Ang azithromycin ay isang antibiotic na ginagamit para sa mga bacterial infection gaya ng tonsillitis at sore throat, infeksyon sa baga, gaya ng pneumonia o bronchitis, skin infection, UTI, at sexually transmitted infection gaya ng chlamydia. Paalala, hindi ito gamot sa trangkaso o viral infection gaya ng COVID-19 kung walang prescription. Safe ba sa mga bata? Oo, ligtas ito kung may reseta ng doktor. Ang dosis ay nakabase sa timbang ng bata, kaya importanteng sundin ang tamang dami at tagal ng pag-inom. Ang azithromycin ay karaniwang binibigay bilang suspension para sa mas maliit na bata. Alala, iwasang ibigay ang natirang antibiotic mula sa ibang gamutan. Pwede ba sa matatanda? Oo, ginagamit din ito. Pero kung ang pasyente ay may mga kondisyong gaya ng sakit sa puso, lalo na kung may arrhythmia, at problema sa atay o bato, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng azithromycin. Mga posibleng side effects: pagtatae, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at pamamanhid sa sikmura. Safe ba ang azithromycin sa buntis? Oo, ligtas ito sa buntis kapag nireseta ng OB o doktor. Sa mga pag-aaral, ang azithromycin ay isa sa mga antibiotic na maaring gamitin ng mga buntis, lalo na sa second and third trimester. Para sa mga buntis, sa unang 3 buwan o first trimester, mas maingat ang doktor at titingnan kung kinakailangan talaga ang gamot. Huwag basta uminom ng antibiotic kung walang basbas ng OBGYN. Safe ba sa nagpapasuso? Ayon sa mga eksperto, safe ito para sa nagpapasuso. Mababa lang ang level ng gamot na napupunta sa breast milk, kaya hindi ito nakakasama sa baby sa pangkalahatan. Pero sa peace of mind, obserbahan si baby. Baka makaranas siya ng kabag, pag-utot, o pagtatae habang umiinom ang nanay ng antibiotic. Kung meron man, ipaalam agad sa doktor. May bawal bang pagkain o inumin? Pwedeng inumin may laman o walang laman ang tiyan. Pero mas mainam kung pagkatapos kumain para iwas sa sakit ng tiyan. Tandaan, iwasan ang sabay na pag-inom ng antacid, yung may aluminum o magnesium, dahil pwedeng maantala ang bisa ng gamot. At iwasan din ang sobrang acidic o mamantikang pagkain para hindi sumakit ang tiyan habang umiinom ng antibiotic. Gaano katagal iniinom ang azithromycin? Karaniwan ay 3 hanggang 5 araw lang. Kahit gumana ang pakiramdam, tapusin ang buong reseta para masigurong wala nang matitirang bakterya sa katawan. Tandaan, huwag basta ulitin ang gamot kung sakaling bumalik ang sintomas. Dapat ang bagong konsulta at bagong resita mula sa doktor. Payong pharmacist. Una, huwag mag-self-medicate. Sa panahon ngayon, importante ang responsableng paggamit ng antibiotic para makaiwas sa antibiotic resistance. Pangalawa, uminom ng antibiotic ng tama, sapat, at ayon sa reseta. At pangatlo, para sa mga bata, buntis, nagpapasuso,
o senior citizens, kumonsulta muna bago uminom ng kahit anong gamot.